Aprobado na nga ang budget of Vice President or OVP, pero ito po ay kinaltasan. Mula nga sa naging update ng Philstar.com, binawasan ang budget, aprobado na ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the Vice President or OVP para sa 2025. Binawasan na naturang House panel ang budget ng OVP mula sa mahigit 2 bilyong piso at ginawa lamang itong 733.198 million pesos. Samantala, sa naging post naman ni Direk Daryl Yap ay tila mayroon siyang napansin sa nag-announce ng nasabi nga pong approval ng budget ng OVP. Di mo kami maluloko, Aura. Yan ang naging say ni Direk Daryl Yap. Ilang mga netizen naman ang nagsabi na yes, kahawig nga daw. Sa nasabi namang update ng GMA News, Breaking House Budget Committee recommend a 1.29B cut in the 2025 budget of the Office of the Vice President, reducing it to 733 million from the original DBM recommendation of 2 billion via Chino Gaston, GMA Integrated News. Simpleng pagbuelta na nga lang, nakatulad ng di mo kami maluloko, Aura, sa nasabi nga pong nag-announce ng budget. Although ito ay approved, pero napakalaki nga ng binawas dito. Ganun pa man, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na kahit piso o zero budget sila, ay magpapatuloy sila sa kanilang trabaho para paglingkuran ang bayan. Samantala, narito naman ang naging reaksyon ng mga netizen. Say ng mga netizen, binawasan ni budget proposed OVP para dumami ang magamit nila sa mga bulsa nila. Kung eto talaga sinang-ayunan ng Senado, confirm na nga sunod-sunuran sila kay Martin at Co. Alams na, kaya challenge natin ang Senado sa BCAM. Kung sa Senado rin kailangan ni VP sagutin ang mga katanungan, 3 bugok lang naman ang sasaayon kay VP mo. Bato, Bongo at Robin Bulok. Sino naman ang isa nung hearing katabi sila ni Dracula. Hati nga ang opinyon ng mga netizen. Say pa ng ilang netizen, nakakapagod ng maging Pilipino. Nakakahiya ng maging Pilipino pag ang gobyerno mo ay ganito. Nag-cut ng budget for 2025 para mo na rin sinira ang mga kabataan na nag-aaral niyan, mga anak na mga bumoto sa inyo. Say naman ng isa, palitan nyo na ang congressman nyo. Sige lang, antayin natin ang GAA, madadagdagan pa yan, hindi lang naman sila nag-approve ng budget at recommendation lang yan. Ang isa naman ay di na nakapagpigil at sinabing makapal ang mukha nyo, pera ng bayan, kami ang nararapat magdesisyon kung kanino mapupunta ang pera ng bayan. Hindi kayo makakapal. Hindi kayong makakapal lang talaga ang mukha nyo. Ang trabaho nyo, gumawa ng batas, hindi kayo financial institution, mga buwisit kayo. Ito naman ang say ng isang netizen. Mga Duterte clan ang tagal nilang namumuno sa Davao. Napabayaan nila ang mga mahihirap na katutubo ng Davao na halos dahon ng saging ang bubong at dingding. Siguro naman hindi aabuti ng bilyon ang halaga ng pagpapagawa ng disenteng bahay. Ni hindi rin sila nakakatikim ng bigas. Walang tulong mula sa DA kung paano magpunla ng mga gulay, halaman, pangkain at pagtatanim ng bigas. Totally pinabayaan ang halos over 100 years old ng mga previous government dahil sila ay mga kapos sa pag-aaral, hindi sila marunong magbasa at magsulat. Narito naman ang buwelta ni Rocky Rodriguez kay Marieta Akihurs. Aniya, nakapunta ka na ba sa mga lugar ng katutubo sa Davao? Malayo sa katotohanan ng mga bintang mo. Kung gusto mo, isama kita sa Pakibato at Marilog District para makita mo personally kung totoo ba ang mga pinag-ngangangawa mo. Sabi pa ni Conching Fernandez, kami rin sa Norte di kami binigyan ng bigas at bahay. Pero naghahanap buhay at gumawa ng bahay bumili ng bigas. Dapat pala gobyerno ang magpapagawa ng bahay namin at magbigay ng bigas? Ayos! Say pa ng isa, are you sure madam? Naranasan mo ba yan first hand kahit nasa kabilang panig ka ng mundo? Anyway, ang tanong saan nga daw mapupunta ang halos 2 bilyon na cut sa nasabi nga pong budget proposal ng OVP. Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.